mamaya kung makita natin sila o kaibigan natin si MJ, isa po yung youth. Batiin po natin siya ng happy birthday. September 2 yung birthday niya. Yan. Sige po. Sa paglapit natin sa Panginoon sa pagsamba, ihanda po natin ang ating mga sarili sa paglapit sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng panandaliang pananalangin upang hingin natin sa Panginoon ang kapatawaran sa ating mga kasalanan, ihanda ng Panginoon ang ating mga puso sa ating pagsamba sa Kanya. Magkaroon tayo ng panalangin na kung saan hingin natin sa Panginoon ang Kanyang paglilinis upang ang ating pagsamba ay maging katanggap-tanggap sa Kanyang harapan. Sabi sa awit 9, O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahang ginawa mo, O Yahweh, aking isasaysay. Dahilan sa iyo ako'y aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon, aming kataas-taasan. Ilingin natin si Nanay para sa opening prayer. Saglit po tayo yung at tayo po ay mananalangin. Pakilang Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa araw na ito. Ito po ang ibinigay mo na araw na aming pagsamba sa iyo upang purihin ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, marami pong salamat sa aking mga kapatirang nandito. Bagaman po't masama ang panahon, patuloy pa rin po silang naririto upang sambahin ka. Panginoon, alam ko na basbasan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon ko. Sa aming paglapit sa iyo, Panginoon ko, kung ano lang po yung aming nagawang kasalanan, kami po ay iyong patawarin. Lord, alam ko po na dakila at makapangyarihan ka, hindi po kami pababayaan. Dalangin ko rin po, Panginoon ko, na ang magbibigay ng mensahe, langisan mo po ang kanyang labi upang ang kanyang ipapahayag ay pagrema sa bawat isa sa amin. Aming maipamuhay, at aming madala sa aming mga buhay kalakasan, Panginoon ko. Panginoon, dalangin ko rin po na ang aking mga kapatirang wala po rito, patuloy mo rin po silang pagpalain anuman ang kanilang pinagkakaabalahan. At dalangin ko po na magkaroon din po sila ng panahon dito upang masamba ka rin, mapapurihan sa lahat ng biyayang pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, sa amin pong nagawang mga pagkakasala, kami po ay iyong patawarin. Nalangin ko po, Panginoon ko, na ito po ang maibigay namin sa iyo ang pinakamataas na paburit, pasasalamat tanging sa pangalan mo. In mighty name of Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hello. Magandang umaga po muli. Ngayon po ay aawit pa po tayo para sa Panginoon. Tayo po ay tumayo at sabay-sabay po tayo umawit sa Panginoon. Awitin po natin ang magpakailanman. Awitin po natin ito ng may mataas na pagsamba para sa Panginoon. Palakpak po natin ang ating mga kapatid para sa pagsamba. Sorry, Ate Mel. Thank you. Tuloy. Hindi na pala sa Ate Jay pa yan. Kaya isasambahin, ngalan mo'y sasambihin.
iyong nagbabago, mapakailanman. Pagkadating sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan at magkailanman. Ika'y sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan at magkailanman. Kaya aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan at magkailanman. Ay aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan at magkailanman. Pasasalamatan at magkailanman. Pasasalamatan at magkailanman. Tunay ng papuri at pasasalamat ay dapat natin ipagkaloob sa Panginoon. Awitin po natin ang Lord, I lift your name on high. Ibigay natin sa Panginoon na ating mataas na pagsamba. Awitin natin ito ng may kagalakan. Sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the rose to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. To show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Panginoon, salamat po sa mga awiting ito. Nais po namin kayong itaas sa aming pag-awit
awit, nais po namin kayong mapapurihan, mapasalamatan. Salamat po Panginoon dahil sa krus ng Kalbaryo kami po ay inyong tinubos. Kami po ay maaaring mapunta sa kapahamakan, ngunit gayon na lamang yung pag-ibig niyo sa amin na kami binigyan niyo ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa pag-aalay niyo ng buhay para sa amin at salamat po na kami bilang inyong mga anak, Panginoon, ay may kalayaang sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Lord, nais po namin ipagkatiwala sa inyo ang gawain ito, nawa sa mensahe na aming maririnig kayo ang Diyos na siyang mungusap sa amin at ang aming maririnig, Panginoon, ay maisapamuhay po namin. Salamat po, Panginoon, sa makapangyarihan at dakilang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay lang. Good morning po. Good morning po. Parang seryosong-seryoso kayo lahat. So kayo naman, the Lord is good. All the time. All the time, the Lord is good. Ayan. So, nasa, nasa second floor tayo. Kaya kita-kita natin yung labas, no? Yung baha. So, ano lang naman po, temporary pa lang naman lang na nandito tayo sa second floor. So, nakaka-bless dahil kahit maulan, mayroong baha na dadaanan na andito pa rin tayo. Hindi siya naging hadlang upang tayo ay sama-sama magpuri, magpapalakasan tayo para sa ating Panginoon. Kahit may mga struggle, may mga problema sa buhay, may mga ngiti pa rin na magpapatuloy tayo sa Panginoon. At meron tayong pag-uusapan ngayon na isang paraan kung paano tayo lalong magiging matatag, kung paano tayo magtatagumpay sa ating buhay Kristiyano. Ayan, katulad ng ating sinasabi na ang isang buhay Kristiyano ay hindi isang buhay na punong-puno lang, araw-araw, oras-oras ay laging masaya. May mga dumarating din sa buhay natin, pero sabi nga, may pagkakaiba tayo sa hindi mananampalataya. Kasi tayo, kahit may dumarating na bagyo sa ating buhay, tayo po ay mayroong kaagapay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Katulad po ng isang pagtatayo o panimula ng isang pamilya, siyempre pag nag-asawa ka o nakapili ka ng isang kakasamahin mo sa buhay, ano po ba ang naiisip ninyong mga paraan para magtagumpay ang buhay mag-asawa? Ano ba naiisip ninyo? Paano kayo nagsimula sa isang pamilya? Ayan. So, hindi niyo na kailangan sagutin. So, siyempre, yung ugnayan doon sa inyong papakasalan, sa inyong kakasamahin, sa inyong itatayong tahanan. So, kailangan may ugnayan. Kasi pag wala kayong, puro lang kayo, tingi, tango, smile, labas ang ngipin, merong ay hinatnan yun. Kaya lang hindi natin alam kung maganda o worse o gulo. Ayan. So sabi po dito, ang pagtatatag ng isang pamilya nag-uumpisa sa ugnayan o yung pag-uusap. Siyempre, di ba, pag may nakita kang babae, ano bang first move ng lalaki? Siyempre, makikipagkilala ka. O ipa-present mo yung sarili. Okay, di ba? Hindi naman pwedeng paglapit mo sa babae, hawakan mo sa kamay at sasabihin mo, tayo na, di ba? Pero ngayon, ang lalaki, may mga advantage ngayon kasi cellphone lang, no? Marami, kahit malayo, nagkakatuluyan na. Kaya lang minsan, madaling nagkakatuluyan, madali ding naghihiwalay. So, napakahalaga
na merong ugnayan, yung pag-uusap. Sabi po dito, yung pag-uusap, sabi ugnayan o pag-uusap ng tapat. So, tapat, katapatan, o pagpapaliwanag. Siyempre, pag tapat ka, yung intention, kailangan tapat, may papaliwanag mo kung ano yung katapatan na gusto mo iparamdam sa isang tao. Sabi, pagpapaliwanag mo, pagbibigay ng kahulugan. Okay, pagpapaliwanag, siyempre papaliwanag mo, ibig sabihin, papakita mo yung kahulugan nun. And then sabi, kahulugan sa at ipapaunawa ang lahat. Sorry salita na ito ay nag-uugnay sa isang salita. Yung ugnayan, nagsisimula yan, ang content ng ugnayan, yung pagsasalita, yung pangungusap. So, gusto mo iparating lahat ng nasa sa loob mo para sa isang tao. Siyempre, mag-uusap kayo. Ipapaliwanag mo ng gusto, ano yung intention mo doon sa babae. Merong mga term na ngayon na ginagamit ni Pastor Ed Lapis, no? Chill-chill yan. Kung ano yung gusto mo sa babae, chill-chill ba lang tayo? Sabi nga niya, yun yung parang, ano ba tawag doon? Walang malalim na intention. Sa chill-chill lang, no? Sabi nga kaya kayong mga babae, pag nililigawan kayo ng lalaki, sabi nga tanungin ninyo, ano ba yung intention mo sa akin? Chill-chill ba lang o seryoso ka? Ayun, kasi marami ngayon na magagaling gumamit ng word sa cellphone. Yan, kasi marami kang makukuha word na isasuggest doon sa pag yung cellphone mo yung merong lumalabas na dictionary sa ilalim. Malimit, ganun ako. Nagkakamali ako na minsan inuunahan ako ng dictionary ko. Meron akong sasabihin na salita na hindi naman ganong intention ko. Nagugulat ako. iba yung lumalabas. Kaya sabi nga, youth o mga kabataang babae, pagka meron lalaki sa inyo na umaaligid-aligid, wag po kayong smile lang ng smile, tango lang ng tango, makipag-usap kayo, interviewin nyo na. Kung halimbawa, nasa edad kayo ng 17, 16, o 17 to 20, kausapin nyo yung lalaki, baka chill-chill lang yung gusto niya sa inyo. Ni Pastor Ed Lapis, ano lang to, parang ano ba yung ibang word ng chill-chill? Pling-pling lang ba? Di ba? Parang hindi naman yung intention ni patungo doon sa pagpapamilya. So, napakahalaga ng ugnayan o pag-uusap sa isa't isa. Kasi pag wala yan, delikado. Okay. So, sabi po doon sa gamitin ko yung ang topic po natin ngayon ay dadiretso rin ganito. Ang pagpapatibay, pamumuhay ng isang Kristiyano sa pamamagitan ng pananalangin. So, ibig sabihin po, ang panalangin, ang ginagamit dito ay pangungusap, pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan. So, hindi po yan, ang panalangin, hindi po ito binigay na example na titingin ka sa langit at sasabihin mo, thank you Lord. So, hindi po ganoon. So, ang panalangin, sabi na ay isang way ng pakikipag-usap sa ating Panginoon. Ibig sabihin po, nakatulad, nabanggit ko ito ito ay pagpapakita ng buhay na may kaugnayan sa Diyos. Sabi po doon sa isang word na sabi nga, pag ikaw ay walang way ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon, na kinikilala nating Panginoon at Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Pag hindi tayo nakikipag-ugnayan, tanungin po ninyo yung inyong sarili. Ako po ba ay talagang may relasyon sa Diyos? Kung kayo po ay hindi nakakapanalangin ng 1, 2, 3 hanggang isang linggo, isang buwan, magtanong na po kayo sa sarili po ninyo. Totoo bang ako ay isang anak ng Diyos o mananampalataya? Kasi sa tahanan, di ba, malimit na ginagamit ng pamilya natin yung ating kapagkainahan, di ba? Doon tayo nag-usap-usap, nakikipag-ugnayan tayo sa isa't isa, ipinararating natin sa mga magulang natin kung ano yung mga ating pangailangan, di ba? So, ang mga magulang naman natin, minsan ginagamit din yung table
ano tawag dito, kamustahan. Kinakamusta yung anak, o kamusta yung pag-aaral mo, anong mga pangangailangan ninyo, di ba? Yun ang ginagamit. So, ibig sabihin, ang isang tahanan, hindi po pwedeng tumibay, lumago, na walang ugnayan o pag-uusap. So, parang ganoon din sa ating Panginoon. Kung wala tayong pakikipag-usap sa ating Panginoon, meron ding question mark. Napakainit talaga. Sabi po dito, buksan po natin yung ating mga Biblia sa Jeremias o Jeremiah 29. (29:12 to 13). Sabi po, bibigay po na ako ng isang point. Ang kahalagahan ng panalangin, ang kahalagahan po nito, pagbibigay ng katiyakan, isang katibayan na mayroong Diyos na buhay na kumikilos sa atin bilang mga anak niya. Okay, sa Jeremiah 29:12-13, sabi po, kung magaganap ito, kayo'y tatawag at lalapit at dadalangin sa akin at diringin ko naman kayo. So sabi po dito sa katiyakan ng katibayan sa ating Panginoon, tayo'y talagang anak niya. Ito po ay isang katibayan na tayo ay tumatawag, dumadalangin. Sabi ay diringin ko. Ibig sabihin po, sabi ko kanina, kung kayo ay isang Kristiyano na walang nagaganap na pakikipag-usap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, mayroon tayong problema. Okay? So ako po ay, anong edad na ba ako yan? 53 na po ako. Nakakilala po ako sa Panginoon May 9, 1979. Hindi po ako tumatayo sa harapan ninyo nang walang panalangin sa ating Panginoon. Ibig sabihin po, ang isang Kristiyano na tatagumpay sa buhay, nagpapatuloy sa buhay kung meron tayong kaugnayan sa Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, kung kayo ay lalapit sa akin, ibig sabihin po, diringgin tayo ng Panginoon. Ibig sabihin na nabubuhay tayo na meron tayong kaugnayan sa Diyos. Nakukuha po ninyo. Kasi kung halimbawa, ikaw ay anak ng tatay mo, so ang pangit no? Ang tatay mo ay si Kuya. So kayo, hindi ka mabubuhay na hindi ka nakikipag-ugnayan sa kanya. Di ba? Hindi ka magiging gwapo at ganyang katangkad, no? Wala kang maugnayan sa tatay mo. Ibig sabihin, hindi ka lumaki na lang na parang isang damo na walang kumausap sa iyo. No? Ikaw kasi ay tao na may buhay. So ikaw ay mayroong ginagawa ang iyong magulang sa iyo. Nakikita ng iyong magulang kung ano yung mga pangangailangan kasi nasabi mo sa kanya. So ngayon tayo, hindi tayo dadating sa panahon na tayo ay matatag. Hindi tayo dadating sa panahon na tayo magiging matagumpay sa buhay kung wala tayong pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Okay, isa po yun. Kailangan natin to. Ito po yung kahalagahan ng isang Kristiyano na may kaugnayan sa ating Panginoon. Sino dito hindi nananalangin? Sige, tingnan natin. Taas ang kamay, may chocolate. Yung hindi nananalangin. Lahat pala nananalangin. Diba? Napaka-budi ng Panginoon. Kasi ang panalangin naman po ay maraming paraan. So hindi lamang po yung pagbubukas ng bibig. Sabi, ito po ay po pwedeng nasa isip natin. Nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Maraming way. Kasi hindi ko na i-sense, napakaraming way ng pamaraan ng manalangin. Pwedeng marami ding lugar na pwede kang manalangin. Maraming oras at pagkakataon na pwede kang manalangin. So hindi po pero sabi nga ito naman po ay isang magandang paraan, sabi nga din sa Biblia na pumunta ka sa isang lugar na tahimik o sa isang kwarto, doon ka makipag-usap sa Panginoon. Sabi mainam daw po yung ganung panalangin na hindi mo na kailangan ihayag sa tao na ikaw ay mapanalangin ng tao, na gusto mo na
kitang-kita ng tao na ikaw ay lagi nanalangin. So, ibig sabihin po, pwede tayo, may mga ganong paraan. Kahit nga, ako po, kahit na nagda-drive, kahit nakasakay sa bus, o pwede kang makipag-usap sa ating Panginoon. Ito po yung kahalagahan ng pananalangin. No? At ito po ay, tandaan po natin, ito po ay isang halimbawa o katibayan na tayo ay nasa Panginoon. Ang nanalangin. Okay. Number 2 po. May silang po ito, huwag kayong mag-alala. Ang sabi naman ko sa number 2, anong kahalagahan ng pananalangin? Sabi, lubos mong makikilala ang ating Panginoon. Lubos mo sa makikilala. Matthew 7:11 po. Sabi po dito, ito ano na to, ano ba tawag dito? Overuse, na sabi na ano. Sabi sa 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakasumbong, kumatok kayo at kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ng pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ng inyong anak kung humihingi ng ginagawa? So ito po ay isa ding pamamaraan. Sabi nga yan, sabi ko kanina, makikilala mo ang tunay na Diyos na sinasampalatayanan mo, na kinikilala mo Panginoon at tagapagligtas mo, kung nananalangin ka. Doon mo siya makikilala kasi, sabi nga, sige nga, mananalangin ako. Sabi ng Panginoon, tumawag ako sa Kanya. Subukan ko tumawag sa Kanya. Subukan kong humingi. Subukan kong kumatok. Ang promise ng Panginoon, di ba, nandyan lagi. Sabi nga, yung humahanap, nakakasumpong, yung kumakatok, pinagbubuksan, yung humihingi, binibigyan. So, doon sa pamamaraan na yon, ito po ang paraan upang makilala natin ang gusto ng Panginoon. Alam po ninyo, sabi sa amin sa isang ano ba tatawagin ko ba itong seminar o training na tinatay yung prayer. Alam po ninyo, malalaman mo kung taimtim ang panalangin mo. Binabanggit mo pa lang ang salitang word na Panginoon, naluluha ka na. Alam po ninyo ako minsan ganun din tumutungo pa lang ako to intention na mag-pray. Tumutulo na yung luha ko. Kasi, bakit nangyayari yun sa atin? Kasi po, alam po ninyo, balik tayo sa ating kapwa-tao. Pag hindi nyo tayo pangkausap nyo, anong reaction nyo? Wala kayong interes sa usapin yan. Pag ang kausap ninyo ay walang may tutulong sa inyo, walang diretsuhin na natin, walang pakinabang, wala kayong interes sa usapin yan. Wala kayong interes sa usapin. Pero pag ang kausap ninyo ay taong alam po ninyo na nagbibigay ng halaga sa inyo, nagre-respeto sa inyo, napakasarap kaya kausapin ng ganang tao. Napakasarap kausapin ng ganang tao. So, ibig sabihin, pag tayo ay mananalangin sa Panginoon, kung kilala yung higit ng Diyos na kinakausap po ninyo, tutungo pa lang kayo, magsasalita pa lang kayo ng Panginoon. Babagsak na yung luha ninyo. Dahil na pagka yung bang, alam po ninyo sinasadya sa amin na masarap manalangin pagka tahimik. Minsan yung magising kayo ng 2, 3 o'clock, magde-devotion kayo, mag-aaral kayo ng salita ng Panginoon, makikipag-usap kayo sa Kanya. Doon yung higit na makikilala ang kinakausap ninyo. Kung ito ay tunay na Diyos, kung ito ay Diyos na buhay, kung ito ay Diyos na nakikinig sa inyo.
Masarap po na nakikipag-usap sa Panginoon. Meron nga akong isang bagong kakilala. Sabi ng asawa niya, bakit ba ikaw diyan ka naman dyan, nakukwento ko sa asawa ko to, bakit ba ikaw diyan ka naman dyan, babae po kasi siya, may kaedad ko na rin. Bakit ba diyan ka na naman dyan, lapit ng lapit kay Jeff? Sabi niya gano'n. Ang dami-dami nating kakilala, diyan ka na lang tabi ng tabi, lapit ng lapit, nakikipag-usap. Alam ko kasi yung sagot ng babae. Eh kasi, pagkausap ko si Sir Jeff, marami akong napupulot, marami akong natututunan. Di kilala ko siya. Sabi niya, kaysa naman lumapit ako sa ibang tao. Kausapin ko, parang wala naman akong makuha. Naligit po ninyo. Kung ang Panginoon na kinilala po ninyo sa inyong buhay, ay totoong tinanggap ninyo sa inyong puso, ang Espiritu na nasa katawan natin, na nasa ating puso, ang desire po niyan ay makipag-usap lagi sa ating Panginoon. Desire po niyan. Hindi nyo kinakailangan manalangin. Sabi ko, hindi nyo kinakailangan manalangin na napakagandang word na gagamitin po ninyo. Hindi nyo kinakailangan manalangin na memorize nyo. Hindi nyo kinakailangan manalangin na susulat nyo kung ano yung sasabihin nyo sa Panginoon. Parang lang, nakikipag-usap kayo ng totoo. Panginoon, kung ano yung lumabas sa inyong puso, sa inyong bibig. Hindi nyo po kailangan i-memorize ang panalangin. May experience. Sana nanawa po ay ma-experience nyo yung ganong bagay na manalangin kayo kahit sa anong oras. Alam po niyo yung ating prayer meeting, bigyan niyo po ng kahalagahan yan. Yung 6 o'clock, huwag po ninyong akala po ninyo, kung iniisip ninyo na ito ay isang programa lang, nagkakamali po kayo, dadaradyoin ko. Nagkakamali kayo. Ang prayer meeting natin ng 6 o'clock o lumampas man ng 6 o'clock o 7 man yan, kung ano pa man yan. Pero kung yan po, ibinibigay nyo ng halaga sa buhay ninyo, makikita po ninyo na kumikilos ang Panginoon na kahit hindi nyo nalalaman, gumagalaw po ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi sa inyo, di ba, nung minsan na sa extended prayer meeting natin, pag meron isang kapatid sa inyo na nagbigay ng, yun ba, napagpala kayo, mag-commit kayo, ipapanalangin ko itong taon to, mamayang alas 12 ng gabi, kung natutulog ako, gigising ako, ipapanalangin ko siya. Alam po niyo yung bagay na yun, ay napakalaki ng napakalaking bagay na kumikilos sa Diyos. Kaya nga sabi, magdalangin lang tayo sa isa't isa. Huwag tayo doon sa 1 Thessalonians 5:17, manalangin tayo ng walang patig, walang sawa. Kasi pag nagsasawa na tayong manalangin, ano ang kahulugan nito sa buhay natin? Pag nagsawa ka na sa pagkipag-usap mo sa asawa mo, Ate Lilia, ano napipil? Parang, wala akong ganang kausapin si Pastor na maghapon. Ayoko siyang kausap. Di ba? Hindi. Ang feelings mo nun, hindi ka panatag. Hindi ka panatag. Isipin mo, kasama mo sa isang bahay, basta, itong araw na to, di ko siya kakausapin kahit anong mangyari. Kahit mahulog yan sa hagdan, di ko yan kakausapin. Di ba? Pag hindi mo kinausap ang isang tao maghapon kasama mo sa loob ng tahanan mo, ako nga, yung aso namin, kahit linis ako, kinakausap ko pa rin. Di ba? So, ganun po yun. Babalik na rin natin. Kung sa Panginoon tayo ay hindi nakikipag-usap, paano mo may bibigay sa Panginoon yung may paparating sa Panginoon yung pangangailangan mo? Paano mo siya mapapasalamatan? Di ba? Paano mo masasabing, Panginoon, mamayang gabi, wala po kaming isa sa akin. Di ba? Panginoon, mamayang gabi, wala po akong pambili ng ulam. Paano tutubo ng Panginoon sa iyo? Ang Panginoon sa iyo. Di ba? Magic. Magpakiramdaman. Ganun din sa pamilya. Pag wala kayong ugnayan sa Panginoon, wala po kayong makikitang katagumpayan sa buhay ng Kristiyano kung wala po yung prayer. Alam po ninyo ba tayo nabuo? Bakit tayo dumami ng ganito? Dahil ba ito sa kasipagan ni Pastor? Kasipagan ko, kasipagan ni Prayer. Panalangin. Ito, bunga tayo ng panalangin. Kaya kayo nandito, bunga ng panalangin yan. Hindi yan dahil sabihin nyo, gusto ko makita yung bagong youth na gwapo. Hindi yan doon. Diba?
Kaya tayo na andito, pinag-isa tayo ng Panginoon mula sa panalangin. Amen. Totoo po yan. Matatapos na ako, kapraso na lang. Sabi po dito sa pangatlo, ang kahalagahan ng panalangin, ito ay may kaligtasan na tatanggong mula sa panalangin. Totoo po ba yun? Amen. Kasi kaya tayo naligtas mula sa ating bibig na nagsabing, Panginoon, Ikaw ay kinikinilala ko bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Mula doon sa John 3:16, di ba? Nagpahayag ang Panginoon ng pag-ibig niya at tayo ay tumugon sa panalangin. So, ibig sabihin, ang panalangin, ang buod nito ay ang kaligtasan. Hindi po kayo naligtas dahil sa katabi ninyo. Hindi po kayo naligtas dahil hinihila kayo ng kaibigan ninyo. Naligtas po kayo mula sa inyong salita. Nagbunga ng pananalangin sa ating Panginoon. Masarap. Alam po ninyo, pag nag-uusap kami ng misis ko sa mga youth, napakaganda pong pagkakataon sa buhay po ninyo na nakakilala kayo sa Panginoon na kayo ay malalakas pa. Dahil po, meron kayong pagkakataon na ibigay yung tunay na paglilingkod sa Diyos. Kasi minsan, ang pagmayda na tayo kaya, di ba? Sabi nga natin, minsan, ang malakas na lang sa atin, easy. Kami po, gusto namin mag-prayer walk. Gusto po namin magbahay-bahay, mag-Bible study. Minsan po, may nararamdaman na kami sa katawan namin. Di ba? Gusto po namin sumama sa Bible study. Wala na po kaming oras. Nauubos na. Minsan kasi, ang nagiging namin, focus ng may namin, yung pamilya, paano mabubuhay. Hindi po ito masama. Kaya nga sa youth, samantalahin po ninyo ang inyong kabataan, ang inyong kalakasan na ibigay ng bilang paglilingkod sa ating Panginoon. Wala po kayong regret nun. Ako nung kabataan ko, lagi kong pina-question yung Bible study kami, mag-visitation kami. Sabi ko mga nanay na po, mga tatay na po, hindi namin makasama sa gawain. Lahat lagi na lang yun. So, now I know. Alam ko na kung bakit. Mabuti na lang, binigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon. Yung panahon ng kalakasan at kabataan ko ay naibigay. So, pero, hindi po din dahilan na tayo ay may arthritis. Hindi ko na asawa ko masakit yung hindi din naman po dahilan ito na pag may edad na tayo, hindi ka na Ate Lydia, excuse me Ate Lydia, na hindi na makalakad ng malayo. Amen. Diba? So, pero meron pa rin paraan ng paglilingkod. Okay. So, babalik ulit ako doon sa prayer. Commercial na. Ang kahalagahan ng panalangin, sabi dyan, nagbibigay ng katiyakan, nakikilala natin ng Panginoon, nagbibigay ng kaligtasan. So mga kapatid, walang ibang formula, walang ibang magic sa pagpapalakas ng buhay Kristiyano, kundi yung pakikipag-usap sa Diyos na kinikilala natin. Wala pong magic. Walang ibang paraan, kundi yung pakikipag-usap na nagmumula sa puso. Siyempre kasama po dyan yung yung pananampalataya natin. Kasama po yan. Ayoko na kasi yung faith po, ibang topic naman yun. Okay. So, ang pananalangin na may pananampalataya, laging makasama yan. Okay. So, higit po ninyong makikilala ang Diyos kung meron tayong pananalangin sa buhay. Sikreto din po yan ng isang tahanan na natatagumpay yung komunikasyon sa loob ng bahay. Diba? Kasi minsan pag diba, na meron tayo nababasa o sa TikTok, diba? Minsan meron kayong makikita na true to life story. Isang pamilya na pinalaki ng magulang sa loob ng church, punong-puno ng blessing. Pero nagulat ang magulang pagdating ng panahon ng mga anak ay may mga asawa na, may kanya-kanya ng pamilya.
Pero pagdating sa yaman, nag-aaway-away na. No? Wala na. Kasi hindi rin sapat na ibibigay mo yung lahat eh. Kailangan din na yung komunikasyon mo sa mga pamilya mo, sa anak mo, na nababasa. Doon kasi mababasa eh. Hindi naman totoo na isang tingin lang na magulang sa anak, basa niya na lahat. Hindi naman totoo. Wala akong nakakabasa ng isip at ang puso, maliban sa Diyos. So, ibig sabihin, ang katagumpayan ng isang pamilya ay nagsisimula sa ugnayan o pag-uusap. Patungo naman sa buhay natin mananampalataya, wala tayong katagumpayan kung hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos. Hindi po tayo magtatagumpay. Pero, di ba minsan may kabigatan tayo sa puso na naunawaan ng asawa ko. Pag nanalangin ako, pagkatapos ko manalangin, nagkakaroon ako ng peace of mind. Kasi alam ko yung sinabihan ko ng problema ko ay Diyos na buhay. Alam ko na kumikilos ng Panginoon, nadidinig ako ng Panginoon, nakikita ng Panginoon kung ano yung aking pangangailangan, kung ano yung gusto ko, na ikabubuti niya, ikakabuti ko, ibibigay ng Panginoon. Yun po yung sikreto ng matagumpay na buhay Kristiyano. Sabi ko nga sa inyo, maging mapanuri po kayo. Susuriin nyo ang inyong sarili na kung kayo ay Kristiyano at kumikilala sa Panginoon at matagal na kayong hindi nananalangin, balik po kayo sa Panginoon. Balik po kayo. Panginoon, nawala yung init ng pananalangin ko. Balik po kayo lagi. Kasi ito ang nais ng Diyos, yung nakikipag-usap tayo lagi sa Kanya. Tayo po nanalangin. Totoo, Panginoon, na kami po ay inyong mga anak. Totoo naman po, Panginoon, ang lahat po ng aming mga pangangailangan ay nakikita po ninyo. Lahat po ng aming mga nararamdaman sa aming puso, sa aming katawan, ito po ay batid ninyo. Dahil sabi nga po ninyo na walang limit sa inyo. Lahat po ay lantad sa inyong paningin. Kaya nababatid po ninyo, Panginoon, na kung kami man ay may mga kahinaan, ngunit higit na nais po ninyo na kami ay laging lumalapit sa inyo. Higit po, Panginoon, na nais ninyo na kami po ay laging nakikipag-usap sa inyo. Kaya nga po, Panginoon, lagi po ninyo kami turuan, lagi niyo po kami tatapikin, Panginoon, sa aming mga pagkukulang upang kami ay laging lumapit sa inyo at inahayag, Panginoon, ang aming mga alalagayan sa buhay. Hindi po kami malakas. Hindi kami magtatagumpay kung kayo po ay wala sa aming buhay. Dahil ikaw po ang aming kalakasan, ikaw po ang aming Diyos na buhay na tumuturuan sa inyong mga anak. Turuan niyo kami na mananalangin, ng taimtim na may pananampalataya. Higit sa lahat, Panginoon, kayo po ay aming makilala ng lubos. Salamat po, Panginoon, sa mga ganitong reminder o paalala sa amin. Salamat po na kayo po ay aming Diyos na hindi nagsasawa na makinig sa amin. Pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Jeff. Tunay nga na napakahalaga ng panalangin. Prayer is power. Ngayon naman po, ihanda natin ang ating mga sarili. Bago po tayo mag-take ng banal na hapunan, ay siyasatin po muna natin ang ating mga sarili. At kung tayo ay nakagawa ng kasalanan sa mga kapatiran o sino man kapwa natin, ay dapat kong ihingi natin ng tawad sa kanila at humingi rin tayo ng tawad sa Diyos. Dahil ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27-30, nandiyan ba? Sige, nandito naman siguro sa aking laptop. Dali po.
sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Kaya't siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya nga ang iba sa inyo ay mahihina, ang iba sa inyo ay sakitin pa, at ang iba'y namatay na nga. So ito palang pag-take natin na kung may kasalanan tayo sa Diyos, may kasalanan tayo sa kapwa, hindi tayo nakahingi ng tawad, kaya palas tayo ay mahihina, sakitin, at ang iba'y namamatay pa. No? So, noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat. At sinabi niya, ito ang aking katawan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sino po ba ang magbibigay ng... Bibigyan po kayo ng tinapay ni Pastor Jeff. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay na ito. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. O aming Panginoon, salamat po sa tinapay nito na simbolo ng katawan na inalay doon sa krus ng Kalbaryo upang ang sino mang sumampalataya sa inyo at tanggapin kayo bilang Diyos at tagapagligtas. Kami po ay maligtas. Salamat po sa inyong buhay na inialay sa inyong mga sa pangalan ni Jesus.
Matapos maghapunan, ay dumampot siya ng kopa at kanyang sinabi, ito ang bagong tipan. Ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Lord, maraming salamat nga po na sa umagang ito ay inaalaala ka po namin sa iyong mga kabutihang inihandog para sa amin. Salamat nga po Lord ng iyong katawan at iyong dugo ay isang patunay na kami ay mayroong kaligtasan. Yun lamang po. May labo pa? Sa subscription. Buhat ang pag-ibig, banal at laang magtiis. Sa buhay, kung mayroong ligay, sana sa kanya'y ilapit. Tumawag ka at ika'y bubuksan. Humingi ka at ika'y bibigyan.
laging manalangin upang biyaya na'y kamtin at lupa'y ating hilingin ngayon magpakailan pa man ngayon magpakailan pa man. Salamat po. Salamat po, Kuya Marlon, sa isang napakagandang awitin. Ngayon naman po ay tayong lahat ay manalangin at ipagpasalamat natin ang pagkakataon na tayo ay nakapagkaloob sa Panginoon. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, tinataas po namin sa iyo ang aming mga handog. Bahagi ito ng aming mga kita, Panginoon. At ito ay ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, ng buong puso. O Diyos, salamat po na kami ay pinagkalooban mo ng sapat na biyaya, Panginoon, upang sa ganoon ay magkaroon kami ng maihahandog para sa iyo. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, ay hindi lamang sa lapi kami makakapaghandog, maging ang aming buhay, ang aming tinig, ang aming oras, ang aming kabuuan, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, sa iyo dahil ikaw ang nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay nais ko pong i-welcome ang mga first-timers na nandito ngayong umaga. Ano po? Pwede pong tumayo pag tinawag ko po ang pangalan. Somar Ramos. Nakpakan natin sila. Jennifer Rosales. Ilalakad ko. Ayun. Ito ko na lang yun. At Rafael Rosales. Awitan natin sila ng welcome song. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Ang aking pong dalangin ay hindi ito ang una at huli ninyong pagpunta rito, kundi ito ang pasimula ng isang masayang pananambahan dito sa Day by Day, Sambahay sa Tabon. Maraming salamat po sa inyo. Para po sa ating, makakaupo na po kayo. Para po sa ating announcements, ang ating pong Operation Andrew ay nagpapatuloy. Alam ko si Jennifer ay isa sa mga ipinanalangin sa Operation Andrew. Natatandaan ko yung pangalan niya. Salamat po sa Panginoon dahil tumugon kayo sa tawag ng panalangin na alam ko isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating buhay. No? At yun ay ang ating topic ngayong umaga na pinanggalaw sa atin ni Pastor Jeff. Thank you, Pastor Jeff. Sa September 24, patuloy po itong ginagawa. No? Kaya mag-aakay pa tayo, magdala tayo, at mag-share tayo ng salita ng Diyos sa ating Operation Andrew. Gusto nyo ba kayo lang ang mapunta sa langit, mga bata? Sino ang gusto nyo mapunta?
lahat, yung tatay, nanay, mga kuya, pamilya, mga tita, tito, lahat. No? Kaya dali natin sila dito sa pananambahan. Ang ating pong target na harvesting para sa Operation Andrew ay sa September 24. Para naman po sa youth, meron po kayong fellowship mamayang 1 o'clock. No? Sama kayo kay Ate Luz. Doon kayo sa kanila. No? Doon kayo magpe-fellowship. 1 o'clock. Okay. At patuloy po ang ating mga gawain dito sa church. Ang ating pong Bible study ay nagpapatuloy. Ngayon po may bago ng oras. No? Every Wednesday, sa tahanan pa rin ni Ate Lenny Caldejon, sa panguna ni Kuya Jeff. Pag Saturday din, meron din. No? Wednesdays and Saturdays sa tahanan ni Ate Lenny. Every Mondays naman po, sa tahanan ng mga Orkudlo. Ayun na po, nakikita niyo pala yan. Yan po ang ating mga activities. Daluhan po natin yan, lalo na kayo mga kabataan dahil kayo ang masigit na nangangailangan niya, no? Kayo rin po, mga nanay, mga tatay na wala namang ginagawa pag ganitong mga panahon, pwede po kayong dumalo o kung sino man po ang may nais na magpa-schedule ng Bible study sa kanilang tahanan, pwede niyo pong kontakin ang ating dalawang pastores, si Ate Luz at ako po. No? Dahil napakahalaga po na patuloy ang aralan ng bawat isa sa atin tungkol sa ating spiritual growth. Kami po ay bunga ng Bible study. Sa loob ng ilang panahon, pagkatapos noon, ginamit na kami ng Panginoon sa paglilingkod. Kaya patuloy nating daluhan ang mga ganitong gawain. Para naman po sa scholarship na karagdagang baon para sa mga estudyante, kulang pa kami ng isa scholar. Na? So, pwedeng mag-apply sa mga pastores, kay Ate Luz, at sa akin. Na? Para makipag-usap. At higit sa lahat, yung pong ating testimonies, meron pong ibibigay sa inyo mamaya na sheet para inyo pong fill-upan sa inyong mga testimonies kung paano nyo nakilala ang Panginoon sa inyong buhay. Opo, nandoon po. Sandali na po. Meron po kami dito sample dahil kami po ang mga bilang mga elders ng church, gusto namin maging halimbawa na para sa lahat. No? Wala naman po exempted at hindi naman po kayo makukulong dito. Ito po ay patotoo ninyo. No? Ito ay kalakasan ng inyong kapwa na kung paano kayo ano ang ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Kaya kailangan din natin magbigay. Ito po yung sample. Ito po yung sample. Huwag niyo naman basahin yung content. Ito po yung sample. So everybody, kailangan natin mag-fill up ito. Katibayan na tayong lahat ay kilala natin si Kristo. Paano tayo nakilala, paano tayo nabautismuhan, paano tayo lumagok sa pagkakilala sa Panginoon. Ito yung sa Closing na ako. Sige. Ate Lenny. Okay na yun. Meron ka na ganito? Ulitin niya daw, nagkamali daw siya. Certificate daw. Okay na po yun. Okay. So ito pong ginawa po namin na membership form. Kasi po gusto namin na maging halimbawa po sa inyo, magandang example.
So ito po, kung ipapresent namin sa inyo, isa po ay requirements. Kung gusto po ninyo maging member ng Day by Day, Sambahay, Tabon 2, ito po ay isa lamang requirement. So itong form na to, hindi po namin babasahin to. Bibigyan po namin kayo nito. Ang isinusulat po namin dito, katulad sa akin, hindi ko nabasahin haba. Ito po yung aking patotoo, yun, nahanap ko yung word na patotoo, kung paano ako nakakilala sa Panginoon, anong panahon, o anong date. Kung hindi naman natandaan yung date, okay lang. So isinulat ko po yung aking patotoo kung paano ako nakakilala sa Panginoon. Kung kailan po ako nabaptize, pero yung baptism ko hindi ko na matandaan yung month. Pero yung years, naisulat ko po. Ang requirement po natin maging isang member ng Day by Day, ito po, kung kayo po ay nabaptize na, okay na po. So ito pong patotoo, ito lang po, isusulat po ninyo, and then yung ating tinatakay na Bible study, yung 4 lesson. Kung kayo po ay naka-attend natin ito, natapos niyo yung 4 lesson, at willing po kayong maging member ng church natin, ay kausapin nila po kami. Wala pong mabigat na requirements. Ito po ay para po meron po tayong ano tawag nito? File na magagawa para po makasabi po. At ipapaliwanag naman po namin kung anong mga kahalagahan ng miyembro ng isang iglesia o ano po yung mga benefits nito. Meron pa akong papakinabangan sa pagiging miyembro ng Day by Day. So, kung gusto po ninyo, mamibigay po kami ng form ito ngayon. Pagkatapos po ng ating worship service, bibigyan po namin kayo. Simple lang, hindi po kailangan na maging mahaba kasi ako ang kwento talaga ako. May pagka-chess po ako. Kaya mahaba. Pero pwede po ninyo namang paisiin pa sa adult. Papaliwanagan mamaya sa Sunday. Ipapaliwanag po sa Sunday School. Ang mahalaga po dyan ay andyan yung pangalan ninyo, saan kayo nakatira, ano yung birthday po ninyo, ayan, yung date accepted. Huwag niyo po kalimutan yung birthday niyo para pagdating sa announcement, meron na, makikita po rin yung birthday niyo. Mag-greet po namin kayo. Birthday ninyo, kung may wedding anniversary kayo, gusto niyo isulat, at sa cellphone number, pwede niyo po rin isulat. Ayan. So mamaya po, kukumplituhin yung detalye sa patungkol sa ating patotoo na pabibigay mamaya. May greetings pa ng birthday celebrant doon sa ano. Ngayong September celebrant. Mga September celebrants, ito po yung mga sumusunod. Yung September 2, si Mark Gerson Cuenca. Happy birthday! September 9, ang dami po ang nalik, may pansit siguro to. Leseria Terona. September 11, andyan si Pocholo Hermino. At sa September 15, si Ate Loida San Miguel. Happy birthday po sa lahat ng mga celebrants from September 1 to 15. Kakantahan pa ba? Hindi na. Hindi na. At saka chocolate na lang. Kung meron mo pong ibang at karagdagang mga pagbabalita, Ate Luz, kung wala na po, tinatawagan po ang pastor. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po at muli ay tinipon mo kami sa tahanan ito upang kami po ay muling magsama-samang purihin ka po namin, pasalamatan at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat Lord sa mensahe na aming narinig. Tunay nga po na ang panalangin ay napakahalaga. Ito po ay aming hininga. Kaya Lord, lagi kaming lumalapit sa iyo, dumadalangin. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen. 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 Takot pa siya.